ko nung turning 2 years old si Ina. Nasa Taguig kami nun. That time, shift lead po ako ng trabaho kasi papuntang nagulat kami na. So, tapos nalaman na namin. Surprise! Tapos yun po, pinanganak siya sa Laos Norte since dun yung hometown ko. Tsaka, iba rin po kasi sa village. Yun po. Okay, palapakan na natin si Lord. Bro, kapapong ka na. Sana, si Mami, may sasabihin na kita na. Okay. I hope na ang bawat isa sa atin sa sandali nito ay sobrang masaya. Masaya po ba kayo? Yes po. Ako sobrang masaya kasi syempre responsible for the way in which he or she was designed and already knows the plan and purpose for her future. Sa madaling salita po, nire-release niyo yung ownership. Mamaya maunawaan natin bakit ba nagkaroon kayo ng anak. Okay. So ngayon, nire-release niyo yung ownership ni Ellery Micaela sa Panginoon. Lord, ikaw ang may-ari ng anak namin. Kagaya namin, Lord, ang buhay namin, ikaw ang may-ari ko. So Lord, nire-release din namin, Lord, yung ownership ng aming anak sa iyo. At ikaw, Lord, ang responsible kung paano siya, kung bakit ganyan kaganda ang anak nyo, si God ang responsible po. Amen. Nakaka-bless na malaman natin yung pagkuhanan. And already knows the plan and purpose for her future. And that's the number 3. Realizing that God has left it up to you to bring her up in the instruction of the Lord. Ibig sabihin, nare-realize nyo, tinatanggap nyo yung responsibility na palakahin siya na kilala niya ang Diyos, ang salita ng Diyos. Okay, punta na tayo sa scripture natin. Sabi po sa Psalms 127 verse 3. Basahin nga po natin na sa Bible. Children are a heritage from the Lord and a reward from Him. Pag sinabi po natin heritage, okay, parang ganito palitan natin ng pangalan. Ellery Micaela are a heritage from the Lord and a reward from Him. So si Ellery, heritage siya. In short, pamana. Sabihin nga po natin pamana. Bro, Mami and Daddy, pinamanahan kayo ni God sa ikalawang pagkakataon ng anak. Pag sinabi mo pamana, may ginawa ka para pamanahan ka. I believe wala. Pinamamanahan tayo sa perspective natin tao, nagbibigay ng pamana ang magulang kasi anak niya. Tama po ba? Walang ginawang anything kasi heritage pamana. Tapos yung pangalawa sabi dito, a reward. Sabi ng Biblia, pinamanahan kayo ng Diyos ng anak, tapos si Ellery, reward. Wow, bakit kaya reward? Hindi ko alam. Pero isa lang sigurado ko, meron something sa inyo. Kaya kayo ay binigyan ng reward ng Diyos ng anak. I don't know kung ano yun. Pero siguro. Kasi marami nag-pray ng anak. Marami kami kinakounsel na mag-asawa. They are praying magkaroon ng anak. Actually, pag titignan mo kung yung katayuan nila sa buhay, they have everything. They can provide, they can protect, they can give a better and brighter future, pero walang anak. Tapos, dami na lang ginagawa. Tapos, nung nagpa-counsel sila sa akin kasi nag-struggle na sila, ito yung binigay ko sa kanilang scripture. Sabi ko, ang anak ay pamana at reward. So nakalaya sila. Nagsimula silang mag-trust kay Lord. Lord, sige Lord, mag-trust kami sa iyo. Later on, nagkaroon sila ng anak. Kasi sila na nagbibigay ng anak. Actually, wala talaga makikita sa atin para tayo ay magkaroon ng entitlement na magkaroon ng anak. Kasi ang may talaga sa anak natin ay ang Diyos.
understand na ang anak natin ay bigay ng Diyos, galing sa Diyos, reward ng Diyos, pamana ng Diyos, ano yung response na pinaka-the best mula sa magulang? Di ba kayo kakalagaan? Di ba kayo iingatan? Di ba kayo pagtulusayan mo na mas lalo niyang makilala ang Panginoon na may likha sa kanya? Ang mundo po natin ngayon, okay, paalala lang sa magulang para makita natin ang kadakilaan ng Panginoon para mas lalo kayo ma-inspire kung paano niyo palalakihin ang anak. Ang mundo natin, kung makikita niyo po, marami ng mga magulang na kung saan napapabayaan ng nakakamuot yun. Kasi hindi nila alam kung sino at kanino nanggaling ang kayo po, anak kayo ng Diyos, you are a child of God, and God gave you a heritage in your heart. So, magkita na pabibigay sa inyo kay Ellery. So, praise be to God. God gave you a heritage and an reward. So, there are some biblical examples why we dedicate a child. One of which is, kilala niyo si Prophet Samuel. Si Prophet Samuel, siya yung nag-anoint kay King David para maging king. Now, ang pangalan po ng nanay ni Prophet Samuel ay si Hannah. Ang name niya ay si Hannah. Makikita natin siya sa 1 Samuel chapter 1. Pag mababasa natin yun, okay. I prayed for this child and the Lord has granted me what I asked of him. So now I give him to the Lord for his true life. He will be given over to the Lord. Ang story ko dito, si Hannah is barren. Baog siya. Hindi talaga siya magkaanak. So wala siyang kakayanan na magkaroon ng anak. What Hannah did is that she prayed to the Lord, Lord, bigyan niyo po ako ng anak. And then ito yung commitment niya kay God. Lord, pag binigyan niyo po ako ng anak, maglilingkod siya sa inyo. And then, miraculously, God answered her prayers. And then, nagkaroon sila ng anak. At, i-dedicate niya ito kay Lord. Ito na i-dedicate niya kay God. At alam niyo po ba nangyari ito sa anak niya? Siya lang naman yung naging dakilang prophet. Siya yung nag-anoint sa unang king ng Israel, si King Saul. Later on, nag-fail si King Saul. Nagkumando ni si Yahweh. I-anoint mo yung next king ng Israel, which is si King David. Isn't it amazing that God is the one who's orchestrating kung ano ang nangyayari sa kanila? My prayer is this, that your children will grow in the knowledge of the Lord at gagamitin siya ng Panginoon para mag-create ng impact. Hindi lang sa family niyo, kundi sa community natin. Kung titignan niyo po yung ating bansa ngayon, sobrang nakakalungkot. Pero hindi matapos ang lahat. Kasi meron tayong mga anak. Meron pang next generation. Amen! May next generation na pwedeng gamitin para baguhin ang sistema ng ating pamahalaan. Para hindi siya ng righteous, para hindi siya ng may karo sa Diyos, na siya ay magkakaroon ng legacy na ipagmapalaki ng inyong natin. Amen. Next is, sino ba naman ang hindi nakakaalam sa story? Again, mga biblical examples ko ng nagdededicate ng bata. Sino ba naman ang hindi nakakaalam ng story ni Jesus Christ? Even si Jesus Christ, our Lord and Savior, He was dedicated to the Lord. Anak na siya ng Diyos, He was the Messiah. He is God. Yet, He was dedicated to the Lord. In Luke chapter 2, verse 22 to 24 and 39 to 40, it says here, when the time of their purification according to the law of Moses had been completed, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written to the law of the Lord, every firstborn male is to be consecrated to the Lord. So, nung dumating yung time ng purification, according sa law ni Moses, okay, so ginawa ni Moses, ni Joseph, according sa law ni Moses, ginawa ni Mary at saka ni Joseph, dinala nila si Jesus Christ sa temple at inialay nila ito kay God. Can you imagine? Son of God, inialay, i-dedicate sa kanyang amang nasa langit. And to offer a sacrifice in keeping with what is said in the law of the Lord, a pair of
doves and 2 young pigeons. When Joseph and Mary had done everything required by the law of the Lord, they returned to Galilee to their hometown of Nazareth. And the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Maganda po dito. Sabi po dito, when Joseph and Mary had done everything, sabihin nyo ako everything. Everything. So when they had done everything required by the law of the Lord, they returned to Galilee to their hometown Nazareth. Ito yung nangyari. And the child grew and became strong. Sabihin nyo ako strong. Strong. He was filled with wisdom. And the grace of God was upon him. Tatlong bagay po yung nangyari kay Jesus Christ. He grew up strong. He was filled with wisdom. And then, he was full of grace. Maaaring sabihin natin, si Jesus yun eh. Well, anak tayo ng Diyos. That is why you are dedicating ang inyong anak para sa Panginoon, and we are believing that will grow up stronger, full of wisdom, and full of grace. Amen. Alam niyo po, may pangarap ako. Lagi ko sinasabi pag nag-dedicate ako anak. Pangarap ko lang naman. Pwede matupad, pwede hindi. Sabi ko, Lord, total, nagde-dedicate naman ako ng bata. Marami na akong dinededicate na bata. Sana, Lord, ba? Sana isa sa mga bata, or isa sa mga bata na dinededicate ko, maging presidente ng Pilipinas. Or maging senador. Tanongin niyo po, bakit? Bakit? Okay, kasi gusto ko. Ang dinededicate ko po, anak, ay ang mga magulang nila ay Kristiyano. Anak ng Diyos. Sumusunod kay Jesus Christ. Pag napalaki ng maayos yung bata, according sa knowledge ni God, alam niyo po ba na may plano na ang Panginoon sa bata niyan bago pa siya lumabas? Nasabi sa salita ng Panginoon, God created us in our mother's womb. Nasa sinapupunan pa lang ang inyong anak, si God, hinibla-hibla, pinagtagpitagpi niya na yung bawat hibla ng kinabukasan ng inyong anak. Anong gagawin niyo doon? Ang gagawin niyo na lang doon ay tutulungan niyo ang anak niyo na ma-discover ang purpose at calling ni God sa kanya. Amen. Kayo po ay, gusto ko makita dito ng mga magulang ni Ellery na kayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng isang bata na kung saan imagine niyo kung ano pwede gawin sa kanya. Pwede kaya siya yung pwede kaya siya yung susunod na DOJ Secretary. Pwede kaya siya yung susunod na United Nations representative natin. We never know. But one thing is we are praying. As a minister of this church, we are praying for this. Lord, sana, ang mga generation na dinidisciple namin, yun ang gamitin nyo bilang world changer. Amen. Only you will guide your children according to the knowledge of God. Amen. So that's biblical examples. So, what are, meron pong role yung parents. Sabihin mo ako, role. Okay, number one, parents are builders. When we say parents are builders, you partner with God in building a godly character and values in the child's life. Pumapartner po kayo kay God, mami at daddy, kung paano po kayo mag-build ng godly character sa kanila. Hindi po ang mundo ito ang mag-shape ng character ni God, kundi kayo according sa salita ng Diyos. Amen. Number two, you will be building strong spiritual foundations of faith. Sabihin nyo nga po, foundation. Isa sa mga pinaka-struggle namin, Pastor, pag kami nagka-counsel ng isang bata, ay pag kung yung bata ay nasa stage na wala nang saysay sa kanya yung buhay. Now, pag titignan niyo po sa data,
from the previous generation, I believe si Tatay Makari dito at saka si Mami, na yung advanced generation, yung older generation, yung advanced generation, ang sabi daw po sa data, matiisin. Naniniwala po kayo? Kumbaga sa ano, matiisin, parang hindi basta-basta sumusuko. Yun po yung past generation. Na pag tingnan niyo daw po yung present generation, sabi din po ito ng mga business owners at saka ng according sa study ng mga HR officer, yung mga nag-aano sa mga company. Yung generation daw po ngayon, ang bilis sumuko. Pag ayaw nila, alis. At nag-agree po kayo, hindi kagaya yung past generation na kung saan ay kaya pa yan. Kaya yan. Now yung generation ngayon, ang bilis sumuko. Now, ang hindi nakakatakot, yung mga bata ngayon, yung nasa adolescent period, high school hanggang college, kung mapapansin niyo po, sobrang taas ng suicidal rate. Why? Kasi hindi strong ang family. Daddy and mommy, I just want to remind you that you should be building a strong spiritual foundation before God. Lalaki siya na matatag, lalaki siya na warrior. Sabihin mo nga po, warrior. Warrior sa sistema ng mundo ito. Hindi siya susuko kasi kilala niya kung sino ang Diyos niya. Gusto ko makita si El. Ano pala yun niya? Ellery na lang. Okay. So makita si Ellery 10 to 15 or 20 years from now na nilalakaran niya yung plano ng Panginoon sa kanya. Amen. Baka naman, Lord, Secretary Ellery tayo. In Jesus' name. And then, third one is parents should be building strong memories of family relationships. Pag sinabi natin memories, marami akong nakakalalang memories ng parents ko. Kung saan kami nagka-travel, naalala ko pa noong 1987, dinala ko ng nanay ko sa Manila Zoo. Opo, malinaw pa yung tubig doon ng Manila Zoo. Hindi ko siya makakalimutan. Now, sabi dito, responsibility din daw po ng magulang na mag-build ng mga strong memories. Mga memories na kung saan hindi magmamarka sa puso at isip ng inyong anak. Di ba meron tayong mga memories na kung saan kung ano yung ginawa sa atin ng parents natin before, saan tayo dinala, yung first travel nyo, something like that. Hindi bad memories. Strong memories. Okay. And then lastly, sa number one, parents are builders. Building a strong marriage is a great part of parenting. Si John at saka si El. El po, no? Okay. Ito. As reminder lang para encourage kasi nasa dedication tayo. Sabi dito, building a strong marriage is a great part of parenting. Napaka-importante po na kung paano nakikita ng mga anak nyo kapag lumalaki kung anong klase ang marriage niyo. Ganito siya. Nakarinig na kayo ng mga story na ang sinasabi nung dalagang anak, kung ako mag-aasawa, ang gusto ko kagaya ni Daddy. Kasi nakita ko kung paano nalagaan ni Daddy si Mami. Same with you, bro. And same with you, Dad. That your children, especially si Ellery, is that may inspire sila kung paano nila nakita ang strong marriage. Ang strong marriage is hindi siya yung perfect marriage na laging okay. Hindi talaga yung Peter. By the way, ang ministry namin ni Papa is that we are handling mga couples dito sa church. So, ang strong marriage is hindi yung perfect, hindi kayo nagkaka-problema. Ang stronger marriage is yun yung kahit na marami kayong problema o marami kayong na-encounter, you still choose to stay together. Hindi ito yung perfect kayo na parehas na parehas, ganyan. Hindi gano'n. Hindi ganyan, parehas kayo, parehas kayo na strength, parehas kayo super, hindi gano'n. Ito yung strength mo,
Ito yung weakness mo. Ito yung strength mo. Ito yung weakness mo. Yung weakness ng wife, nakukopera ng strength ng husband. Yung weakness ng husband, nakukopera ng strength ng wife. That's why yung mga anak niyo, pag nakita nila kung gano'n stronger yung marriage niyo, guess what? Mamanahin niyo ng mga susunod na generations. Amen? Okay, next is, parents are watchmen. Sabihin nga po natin watchmen. When we say watchmen, you are to guide your children towards good deeds. Kayo po magtuturo sa kanila kung anong tama at mali. You'll be watching their attitude and behavior. Okay lang mag-correct. Okay lang mag-discipline. Basta tama. And then guard their influences around. Sana po huwag naman dumating sa pagkakataon na nagpapalaki sa ating mga anak ay judge. I-watch out natin ano nag-i-influence sa ating anak. TikTok na ba? Facebook na ba? Roblox na ba? Meron pang bago ngayon eh. Yung garden. Glow garden ang tawag nila. Pamilya ako kasi meron din ako anak. Pero may time lang yung paggamit nila ng gadgets. So, number 1, parents are builders. Number 2, parents are watchmen. Number 3, parents are providers. When we say providers, you will be providing their physical needs. Kayo po mag-provide ng mga physical needs nila. And then number 2, you will be providing their emotional needs. Sabi nga po natin emotional. Pag sinabi natin emotional, sana si Ellery, pag kung may problema siya emotionally, super confident siya na lumapit sa magulang. Hindi siya magdadalawang isip magsabi kay daddy kasi may tiwala siya kay daddy. Even bro. Okay, actually bro, pag ako nag-aaral ng delegate ng bata, siya na nag-handle ng kohol, medyo strong yung encouragement ko sa father. Kasi yun talaga yung fondasyon ng family. Si Grace yung foundation, pero sa inyo sa relationship nyo, ikaw talaga yung rin mo ng ito. Kung paano mo itataguyod natin yung mga anak, ay naku, sobrang taas mo. Amen. And then, provide their spiritual needs. When you say spiritual needs, okay naman na dito sa church, kami po, ang trabaho naman talaga namin is i-shepherd kayo yung congregation. That's why we love you very much. And we are studying the Bible so that when we leave on Sunday, we would be able to share a sermon to you. Pero in terms sa pagpapalaki sa mga anak ko, I pray, this is my prayer, that you, being the dad and the mom, kayo po yung magpapakilala sa kanya kay Jesus. Okay ba yun? Sana, ang unang mababanggit ni Ellen name ay hindi si Johnny. Kung hindi Mami, Daddy, Father, Jesus. Okay po ba yun? Thank you. So, question. Parents, John and Elle, do you sincerely accept the role and responsibility before the presence of God and His witnesses, being a builder, watchman, and provider of Ellery, Micaela, and response is? Narinig niyo po. Lolo po, no? Lola? Tita? Okay. Narinig niyo po. Nag-respond sila that they will be a builder, a watchman, and provider for Ellery, Micaela. Pero po ba dito, Nino or Nina? Nina? Wala? Sige. Okay. Sa Nino at Nina, meron din silang role. Okay. Sabihin ko na rin kahit walang Nino at Nina. Okay. Pwede kami i-volunteer yung sarili namin. Okay. So that meron meron siyang Ninong at Nina na magpe-pray sa kanya lagi. Okay. May role po yung Ninong at Nina. Ang tayo kasi mga Pilipino, akala natin ang role ng Ninong at Nina ay pag sumilip na si Jose Marichan.
Tapos, pag maglabas na ng kulay red na may Chinese na sulat na, ampaw, hindi yun. Ang role po ng sponsors ay sila po talaga yung second parents. Covering as well. When saying sponsor, second parents, is that they are a good model. Pag close na po sa atin yung mga magpapadedicate, iba nagkaanak, tapos kami yung nag-disciple, sa amin talaga connected yung couple, magtatanong po sa amin yun, Pastor, magpapadedicate po kami ng bata. Okay lang po kung gawin yung ganito at saka yung ganito. Matanong sila. Ano po ba yung, meron po bang sinasabi ang Bible tungkol sa sponsor? Kasi syempre gusto nilang paano yung sabi legal way na pagpipili ng sponsor. Sabi ko wala naman. Pero may principle behind that na pinaniniwalaan natin na ang mga sponsors ay second parents. Ibig sabihin, bilang second parents, yung anak natin, tinitingnan sila. Parang role model na rin. Ako meron akong favorite na ninang eh. Yung lagi akong binibigyan ng baon na 5 piso. No, parang malaki na kasi 5 piso nun eh. 2 piso lang kami nun eh. Pag binig ka na may 5 piso kung baon, big time ka na naman. 1980s ulit yun. So, yun, naaalala ko. Tapos, hindi po bagay kung favorite niyo yung ninong or ninang mo, ginagaya mo. Pag kung kikay na rin siya, parang tita na rin. Now, yung sponsor ganun din po. Kaya pag kung halimbawa, close sa amin, yung magpapadedicate, ina-advise na namin ni Rabbani ng wife ko na, anak ka ng ninong or ninang, na yes, close sa inyo. Tapos, yung alam mo na, na pwede siyang maging role model sa anak. Saan? Okay, number one, syempre, Christian, yan maaari. Pero di naman, okay na naman kahit na sino. Ang point lang po is that, dapat role model. Tapos, ina-advise ko din, pag nagde-dedicate ako, pag nandito yung inang sinasabihan ko na pag halimbawa, nagtanto si Ellery sa kanyang mga magulang, i-favorite si Ninang, tumakbo kay Ninang o kaya kay tita. Magsusumpok si mami, si daddy, pinagalitan ako tatakbo kay tita. Ano gagawin ni tita? Kukukuin. Tapos, magagalit na yung anak nila sa magulang nila kasi meron laging natatakbo. Hindi po siya okay. Ang totoo pagmamahal, yes, entertain mo siya. Problema ba? O sige, yes, okay, sige. Sasamahan kita kay mami at daddy. I will help you sa pag-explain sa kanila. Okay po ba kung gano'n? So that yung pagiging parents niya ay hindi mawawala. So, may question dito na, do you ninong and ninangs accept the responsibility to be the role model and stand as second parents to the couple by the grace of God? As for me and Kathy, we are saying this, and we will be praying for our ninang. Amen. Looking forward ba? Kung meron ka mga inaanak na secretary or president in Jesus' name. So, meron ba kayong nasabihan niyo yung magdala ng kanila? Okay, may panindirin po. Sana meron. Iyon! Sige po, lahat na lang tayo. Alright. So, for our candle ceremony, Jesus is the light of the world. Pag kung wala pong liwanag, tayo ay lalakad sa kadiliman. Kung wala kayong guide na ilaw, John and L, parang sobrang dilim na pagpapalaki niyo sa anak niyo. Tama po ba? But thanks be to God, because Jesus is the light of the world. Di ba, lagi kayong umatin ng sa prayer service natin, yung series natin ng Jesus Greater. Ito yun, because Jesus is the light of the world. Ito yung horizon nyo sa pagkagawin nyo sa pagpapalaki nyo sa mga anak nyo. Looking unto Jesus. Ano ang principle ni Jesus Christ? Ano ang sinasabi ni Jesus Christ? Pag kung pipili na siya ng career, pag kung kailangan niya ng suporta, pag kung kailangan niya ng emotional support, financial support, spiritual support, ano ang sinasabi ng salita ni Jesus Christ? At hindi kayo
In fact, hindi po kayo magsisisi pag ginawa yung si Kristo ang liwanag ng inyong buhay. We cannot guide, we cannot build, we cannot protect and provide apart from the God Himself. So God gave us the blessings of strength and wisdom, and made our Lord and Savior Jesus Christ shine His light upon you as her parents and upon us as her family. In Jesus' name, amen. Pwede na po natin patayin ang ating kanila. Okay, si Daddy at saka si Mami, naharap po dito. Tayo na po kayo. Sorry ganun talaga. Okay. Ito po ay prayer ng parents. Before I dedicate your daughter, kayo muna yung mag-dedicate sa kanya. So, you pray this prayer and you are praying this to God for your daughter. Okay po ba yun? Sige, sabay po kayo mag-pray po. You can always pray that prayer. Okay. Next is you will also be praying this prayer for yourselves. Sige po, sabay hindi kayo. Napansin niyo ko, dyan, ang daming people dito. Kasi yung prayer niya, yan ang source. Lord, kaya yung po sa sana mapulihan sa ikaw na at alam po siya, alam po yung pagsunod niya sa kanyang mga magulang. Nalalagay po siya, ano mo ang sasabihin na yung mga magulang, ano po yung respeto, yung nalagay po Panginoon na siya po ay lalaki Panginoon na may banal na pagkatakot sa iyo. Maraming salamat po ang isang kaya. Kami pa po ipasasalamat po sa in Jesus' name, praise. Amen. Okay, John. Let's celebrate the Lord this day.
dito. Father, I thank you for this family. Lord, it is your sovereignty, God, for this family, this time. So God, I pray in the name of Jesus that you will raise this family, Lord, from the father to the mother and to their children, Lord God. By allowing them, Lord, to walk in your ways. By allowing, Lord God, to see how marvelous you are. By allowing them, Lord God, to witness how powerful you are. So God, I pray and I declare in the name of Jesus that you will bless them. That you will bless the generations next to them. That you will bless the works of their hands. And anything, Lord God, that their hand touches, it will be blessed. I thank you, God, that anyone, Lord God, that will be, Lord, will be connecting to this family will also be blessed. Lord, over them with your precious blood, we commit and dedicate them to you in the mighty name of Jesus. And everyone say, Amen. Okay, palakpakan mo natin si Lord. Last part na tayo. Pagkakal yan. Ay, Diyos ko talaga. Kilala, Ellery. Ang bilis ng kamay. Ay, Diyos ko talaga. Okay, sign ko lang po. Dedication certificate today, we dedicate to the Lord Jesus Christ, Ellery Micaela Pitan. We acknowledge that this child is a precious gift from God. We take responsibility for guiding and training our child according to the Bible and nurturing her in the ways of God. Signed, John Michael G. Andera, L. Frenchman Pitan, Aaron, Ronald Gonzalez, Pastoral Care Minister, Victory Again. Ellery Micaela Pitan, welcome to the Christian world. Yay! Picture lang tayo. Stop. Micaela Pitan, I dedicate you to your God, Creator, life giver, sustainer, and Savior, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. May the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In Jesus' name.